Yan yung warning eh. Mararanasan natin ang iba-ibang klase ng mga disaster, sunod-sunod, at makakakita na kayo ng mga bagay-bagay na kakaiba mula sa kalangitan. Hindi aahon ang Pilipinas sa puro ayuda. May gusto silang tanggalin. Sa gobyerno? Oo. Dapat matanggal itong dalawang ito. Malalim na yung sugat. Sabihin, kahiyaan na lang ito. Hindi ko masyadong gusto yung nakikita ng baraha. Naalala ko, Joby, na hinulaan mo na isa sa mga problema ng panahon natin yung pag-iisip. Daming tao na nag-aaway ngayon. Sa kalye, may road rage, mga kabataan, nagrarayot. Dahil nga sa ang taon na ito, ang magiging problema nga ng tao, di ba, may kinalaman sa pag-iisip. Hindi naman baliw. May effect ito sa yung pumasok nga ang lunar eclipse saka ang solar eclipse kasi magkasabay nangyari. Ito yun, I think this was last March Saturday. 29. That's March 29, no? Although mas matindi yung impact ng lunar eclipse compare mo sa solar eclipse, no? Medyo negative lang ang dating. At magpapatuloy ang effect nito up to the April 14 hanggang 19. So yung negative ng energy na nararamdaman, tinatamaan ang isip ng tao. So, people will become more aggressive and possessive, very emotional. So, yung anger talagang parang mabilis. Kumbaga parang yung reaction ng utak nila, kahit na maging kalmado, na-influential ito ng titong nating yung energy nga na tinatawag natin na naka-apekto. May tinatawag tayo astronomical energy, 'di ba, kapag full moon nagkakaroon ng tide, movements of the ocean. So yun yung gravity. Yung gravity na yun kasama yung effect ng energy ng tao kasi we are also part of the energy. Diba? Water din kasi tayo, natin, di ba? Water tayo. Malaki ang nagiging effect nung energy ng moon or ng mga solar eclipse na yan sa buong mundo. Pero kung ganito nga, sa mga viewers natin, anong pwede nating i-advise? So, the number one sa akin kasi is sana maging kalmado. Paano, di ba? Hirap. Kahit ako nga, kahit na medyo naiinis, I try to keep myself na talagang kalmado. Talk to positive people always. Kasi ako, I can control my emotion. Kapag aware ka kasi. Aware, yung awareness dapat yung awareness ng tao. Pag-aralan talaga ang bawat mga bagay na sasabihin, ikikilos upang hindi makasama. Maaring tama tayo. Kunyari, may pagkakamaling isang tao, tama ka. Pero dahil sa galit na gagawin mo, kasi minsan ang galit talagang kahit ano lalabas. Yan na rin yung part ng nangyayari sa mundo, no, na ang mga tao, actually sa Bible naman kung ano natin, lalabas na ang mga kung ano-anong mga pangyayari sa mundo. Di ba nakasulat naman yan sa Bible? That's why I always say to all na magbasa ho kayo ng Biblia. That the most important, sana pati anak ninyo, kayong lahat. Hindi, umpisan nyo sa Genesis. Tingin mo ba, sobra na yung epekto ng social media sa tao, paggamit ng YouTube, ng cellphone, at nakaka-apekto na sa kanila? Hindi kaya gano'n? Actually, kung iyaano natin base sa science, malaki ang impluwensya ng social media. Not only the kagaya nating edad natin, pati mga bata. Ang mas mapapayo ko sana kung masyado mag-Facebook, hindi naman baliwalay ng social media. Bigyan na lang natin importance muna ang sarili natin. Time out tayo, relaxation muna tayo. Try to... Nang walang social media. Nang walang social media. Magagawa naman nyo yan, even once, twice a week. Tama ba ako? Dahan-dahan. Dahan-dahan lang. Kasi ang tignan nyo na lang yung social media, yung mga, the good news na lang. Kasi puro negative, puro fake news, puro... Fake news pa. Diba? Ang daming fake news, yung pa yun. Hindi natin malaman kung alin ang totoo talaga. Kaya minsan yung utak ng tao nagra-rumble na. So, ang tao pa naman ngayon, sa panahon ngayon, ang daling mapaniwala. Dapat maging mapanuri ang tao. Huwag basta-basta naniniwala. Paano nga ba yun? Paano ba magsuri ang tao? Kasi process din yun, diba? Hindi porke napanood mo, ay, ito talaga yung nangyayari. Ito na yung nangyayari. Paano yung pag-process ng information para sa kapakanan ng mga viewers? Yun nga yung disiplina, no? Kasi kaya nagkakaroon ng ganitong mabilis maniwala ang isang tao. Kasi yung tao rin naman na gumawa nito, kulang-kulang din ang mga impormasyong ibinibigay. Yun ang pagkakaiba ng mga journalist. Sinasabi nila yung journalist, may code of ethics, may research, may validation, may editing, may censorship.
or self-censorship. Pero hindi mo naman pwedeng gawin sa tao. Hindi pwede. Kasi No censorship. Laban tayo sa censorship. Oo, because parang ninakaw mo naman yung freedom of expression and freedom of speech. Pero when you say also the freedom of expression, may limit. May limit yun. Kasi there's no absolute freedom. Kunyari, nanonood ako ng sine, biglang minura mo yung isang tao. Hindi pwedeng freedom mo yun. Kung minura mo sa loob ng sine. Yung right mo nagtatapos when my right is also violated. Diba? So, meron talagang limitado talaga. So, yun ang inaano ko sana, maging matalino man lang sana yung taong gumagawa nito at bago nyo sana i-upload, suruin nyo mabuting-mabuti. Total, we are talking about current events and mga tungkol sa awareness. Joby, na hindi mo ba napapansin ang daming disaster ngayon? Today, may pumutok na pipeline, no? Oil pipeline sa Malaysia. Tapos, sa Japan, may earthquake warning. Sa Myanmar, the other day, 7.7. Sa Taiwan, earlier on. And then yung Japan din. Ano to nangyayari, Joby? Di ba, kagaya ng sinabi ko noon, magkakaroon ng mga lindol sa iba-ibang panig ng mundo. No, sabi ko nga, ayoko nang hulaan ng lindol kasi natural naman. Natural ho yan. Kaya ngayon yung year of warning na sinasabi ko sa'yo, sunod-sunod mangyayari ho yan. Bakit may warning? Pwede mo tingnan sa cards. Tingnan mo, meron pang mga, lalo-lalo ang August, sa 8 months counting, from 8 months counting from this month of my reading, kasi nakasulat ho dito. Although may mga problema, sobrang 8 problema, 8 pang bansa ang nakikita kong merong mga disaster. Sana hindi mangyari Pag dumating yung 4 na yon, masusundan pa ng 4. So, sa maraming mga bagay na kung saan i-consider ko is calamity talaga. No? Sunod-sunod, even nga yung pagputok ng bulkan sa ibang lugar, mangyayari rin. May 4 tayong bulkan na magiging aktibo, na magiging senyalis ng pagiging aktibo. Sa Pilipinas pa lang ho ito. Bakit tayo may warning? Kasi iba na ho ang pag-iisip ng tao, iba na ho ang nagiging devoting time ng mga tao ngayon. Hindi natin masisisi ang tao dahil sa iba nagtatrabaho, nagsusumikap para mabuhay, para kumain. No? Ang problema ho, medyo nagkukulang din tayo sa itaas. No? Iba na talaga. Hindi ko na masasabing bawat isa ay maging malinis. Kasi yun ang gusto ng Diyos magpakabanal kayo. Pero, lahat naman tayo nagkakasala, minuto. Pag-iisip, sa gawa, lagi tayo nagkakasala, minuto. Ang warning year na ito, at least we still have angels, ang binibigyan pa rin tayo ng mga ganitong warning kasi upang ang tao magising. Kasi kung walang warning, ibig sabihin niya, pababayaan na tayo ng langit. So, mahal tayo ng Diyos. Kaya mahal pa rin tayo ng Diyos. Kumbaga, gusto ko, alalahanin niyo ako, tawagan niyo ako. Kasi, ang sino mang tumatawag sa Kanya ay Kanyang pakikinggan. Ang ganda ng sinabi. Diba? Ang problema, puro nga ho tayo tawag ng tawag, pero wala naman ho sa puso. Minsan ho, medyo iba rin ang takbo ng utak ng tumatawag. Yan yung warning mararanasan na ho natin ang iba-ibang klase ng mga disaster, sunod-sunod, at makakakita na kayo ng mga bagay-bagay na kakaiba mula sa kalangitan. Sabihin, nagsisimula na bumukas ang pintuan ng langit. Hindi para tayo papasukin, upang siya'y bumaba. Pero hindi pa naman ganung kabilis, binibigyan niya pa tayo ng pagkakataon. So, tinatanong ni Sarah mo, ano may papayo ng baraha sa pamahalaan? Last card, 10. Okay. Parang ang nangyayari kasi ngayon, nabubuhay ang ating pamahalaan sa paulit-ulit na eksena. May nakikita kasi ako na parang may mga tao na ayaw lang nilang magsalita, may gusto silang tanggalin. Sa gobyerno? Oo. Parang dapat matanggal itong dalawang ito. Lalaki ba yan? Babae? Lalaki, actually, nagiging parang problema. Kung talagang tututukan ng gobyerno o ng ating presidente, kung babaguhin so, parang reorganization. Reorganization, rigudon, baguhin talaga. Magsisimula ako from cabinet ba? Cabinet or hanggang Senate President. Hanggang sa maging Speaker of the House. No? Kung dapat may alisin talaga. Kasi mayroon doon na dalawang mabigat na talagang ayaw ng buong
Pilipino. Isang mataas na haligi sa gobyerno ang dapat mapatanggal o dalawa, sabi sa card. Sana saka din ang ang gobyerno bigyan naman ng talaga ng, sabi nila binibigyan nila ng importansya ang kailangan ng mga taong bayan, pero hindi. So, ang bigyan ng mataas na sweldo, yung mabago man lang din ang pamumuhay ng bawat Pilipino. Okay. Itaas ang antas ng pamumuhay ng mga Pilipino. Sana marinig ng gobyerno. Diba? Ito rin naman ang problema rin naman kasi ng gobyerno rin naman sa tao, lalo-lalo na yung mga nasa Islam area, disiplina naman ang dapat naman gawin naman natin. Na kung kaya natin disiplinahin. Siguro self-discipline. Self-discipline dapat ang bawat isa talaga. Yun ang matutunan. Kayong mga kabataan, dapat sa inyo na nagsisimula ang self-discipline, ha? Ang anumang nakikita nyong mali sa nakakatanda sa inyo, gawin nyo itong tama at gawin nyo para sa future maging maganda at maayos ng Pilipinas. Kasi kayo na ang susunod na henerasyon. Oo nga eh. No? Kung ganyan, magkakaroon ng reorganization, Joby, matatanggal halimbawa, speaker halimbawa, mapalitan, no? Pwede pa ba magkasundo ang presidente at vice-presidente? Ganito yun. Kung ang pagbabago o yung reorganization, may mga suggestion na pwedeng manggaling kay Sara, bakit hindi? Wow, may chance. Oo, kung yari, pag sinabi ba ng Vice President, sige, ganito, kung susundin mo ang sasabihin ko na ito yung hiling ko, tanggalin mo, ito yung dapat dito, ito yung dapat dito, ito yung dapat dito, magkakasundo sila. Pero kasi sa nangyayari kasi ngayon, siguraduhin kong medyo malabo. Malabo. Dahil medyo malalim na yung sugat. Hindi na para sabihin kahiyaan na lang ito. So, may isa pa akong tanong, total may kinalaman sa binanggit mo. Kaya pa bang mapauwi si Tatay Digong? Si Tatay Digong? Palimbawa, magkakaroon ng reorganization. Tapos mag-suggest si Sara, sige na nga, bati na tayo, pauwi mo na tatay ko. Pwede ba yung kaya ba? Pwede. Teka, tingnan natin sa card. O hindi na, kahit kung makakauwi si Tatay Digong. Oo. Not giving you a hope, pero dito kasi maiaayos talaga. Merong nakikita ako rin na parang there's case talaga, no? Merong kaso. Pero yung humanitarian, alam mo yon? May possibility. Harap talaga siya sa kaso. There will be trials. Pero may nakita akong parang talagang mapagbibigyan pa rin na makalabas, makauwi. Parang may ganun ako nararamdaman. Buhay siya, yung idasal natin na buhay kasi medyo mahina ng katawan. Hindi naman Oo. So trouble pa nga ito kung aanuhan natin. Kumbaga parang may lumalakad na tapos meron ako nakikita na dalawang impluwensya o tatlo na nandoon sa loob na maaring makatulong. And doon sa mga jury, three of the parang medyo magiging favor sa kanya. Actually, may yung lawyer niya, si Kaufman, sabi, ilalaban niya na magkaroon ng interim release. Parang magagawa ba niya? Magagawa. Magkakaroon nga. Kasi nga, mag-aano rin ang humanitarian nga. Pero gusto ko linawin yung pagbabalik. Kasi dito parang, yung release napakadali lang. Ano ba? Yung release na, parang pinabigyan lang. Parang yung doktor niya ata nandito. Asking for the request na I want my doctor, not that doctor. Kung sakaling makauwi at buhay siya, anong epekto nito sa Pilipinas, sa gobyerno? Magkaka-unity ba sila? Reconciliation na lang? Naku, malaking usapin to. Hindi ko masyadong gusto yung nakikita ng baraha. Dito na papasok yung parang mag-iingay pa rin yung mga supporters. Oo. May mga matutuwa, pero yung pag-uwi na yon para silang naging matagumpay. Yun ang magiging dahilan tuloy ng pagtaas uli ng pangalan ng Duterte. Okay. Nga lang sana kapag sakali mangyari yun, sana mag-slow down yung kanilang mga emotion, manatili na lang sana mas kumalma na lang, mas magtulungan na lang. So you're saying sa malawang reconciliation kung makabalik? Gumaganon talaga, 50-50. Okay, Joby. Total, gusto nating mag-reconcile si President at saka si Vice President, no? May tendency kaya sino ang unang mag-sorry sa kanila? Mahirap yan, ha? Actually, kung kukunin mo rin ng panahon ng mga Ninoy, ng Cojuangco at ng Marcos, di ba?
Nagkasundo naman si Chris Aquino at saka si Bongbong noon, nag-guest pa, di ba? Actually, magkakaayos. Ayun naman pala sila. O, tingnan mo. Oh. Parang maganda ang cards. Oo. So, ang card naman dito, nagsasabi naman sa pamamagitan ng isang lalaki. So, may mamamagitan. May mamamagitan ng isang lalaki na parang medyo isang kilalang negosyante na pwedeng mga kaibigan or mga kakilala nila na maaring kilalang taong lalaking ito. Hindi naman siya tumatakbo sa politics, pero pwede rin naman talagang malaki ang connection niya. Yung sinasabi natin, magbibigayan naman din nila sa future. Palagay ko, feeling ko, mag-shake hands din naman sila. Kasi ito this is a political game na tinatawag. Nakasama sa sistema ang mga problema pang politika. Ganyan naman kasi ang mga politician, di ba? Ilalagay ko na yung dating Marcos Aquino. di ba? Sobrang yun nung panahon na yun. Pero pansinin nyo, nung mga tumakbo mga ilang taon, makikita mo na dun sa wake ni Cory, nagbeso-beso sila. di ba? Actually, gagawin nila yan para maano ng mga tao. Hindi naman ganun kabilis, pero may nakikita naman ako na magkakaayos naman sila sa future. May tanong dito, medyo controversial, no? Entertainin natin. Binabasa po namin yung mga comments ninyo doon sa ating page, no? From time to time, yung mga comments na yan ay erase yung mga question sa barahan ni Joby. Katulad dito si Imelda N90. 20 hours ago, nag-comment siya, nagtatanong. Pero controversial to, Si First Lady Lisa ba? Kumusta naman? May kaso ba o wala? Hindi ko alam kung anong kaso. Kaso siguro dun sa chismis sa US, no? So, yung tanong kung magkakaroon ba ng kaso magkakaroon ba ng kaso, actually may gusto talagang bigyan siya ng kaso. Nananahimik yung tao. Oo. So, may cases na harapin, merong mga pag-uusapang kaso, meron pa nga na talagang gusto siyang idin o bigyan siya ng kaso. Yun yung naanuhan ko, ha? Okay. Kung malulusutan niya, lawyer naman siya, di ba? Lawyer siya. Okay. So, may gulo rin siyang haharapin na kaya naman niya siguro itong maayos. Okay. Sige. Nag-announce si Macron ng France na mag-ready na ang Europeans, particularly French, no? Na mag-ipon ng pagkain na may threat ng war, no? Ano masasabi ng cards dito? Pero kung ano mo yung natin ng 2025, sinabi ko na this is also the year of war. Between Ako, this is downfall, medyo talaga ang daming magiging problema. Ng mundo. Year of war. Oo, may 2 o 3 bansa ang mai-involve. May isang bagong lalabas na bansa na sumali na rin. So, yun yung talagang kailangan na talaga nating mag-ingat. Yung ating AFP Chief of Staff Browner, umatin sa isang event at nag-warn din siya na maganda rin, no? Baka magkaroon ng pag-atake sa Taiwan at may 200,000, kung di ako nagkakamali, mahigit 200,000 Pilipino ang kailangang i-rescue. Sabi niya, maganda ang armed forces. Baka sumalakay ang China sa Taiwan. So, ano tingin mo dyan sa crisis sa Taiwan? May crisis ang between China and Taiwan talaga. Kasi ito matagal na nilang problema. Kumbaga parang ayaw namin pasakop. Parang ginawa nila sa Hong Kong, 'di ba? Na nakuha rin naibalik. Pero kasi mula sa history mukhang tagal na kasi ang Taiwan talaga na hindi nakaseparate talaga. Nga lang kasi kung kukunin mo nga naman yung territory, ayan lang halos magkaano lang Oo, probinsya ang tawag. Kaso ayaw talagang pumayag ang gobyerno na rin ng Taiwan. Kumbaga dapat hindi ito. So most likely matutuloy yung pagsakop. Yung threat kasi ng nagpalipad ng plane ang yung threat kasi na yon is just a hudyat. May military exercise na yan sa so ibig sabihin, panakot, warning na kumbaga parang pag hindi kayo pumayag, may may something na mangyayari ito, yung malapit-lapit bago matapos ang taon. O baka bago matapos ang taon o papatapos ang taon. Maapektuhan talaga ang buong Asia. Mga investor, yung economy, yung business, ang daming maapektuhan. Okay lang sana kung kaya ng gobyerno i-sustain ang need ng bawat Pilipino. Ang ibig ko sabihin, hindi bigyan ng pera, kasi hindi aahon ang Pilipinas sa puro ayuda. Kasi mauubos din ang pondo. Kasi meron naman tayong sinasabi ng disaster fund. Pero ang nangyayari kinukurap naman 'di ba? After election tong May,
makakakita ba tayo ng bagong hope ng mga bagong leaders? Halimbawa, si Robin Padilla ba magiging presidente? Kasi tatakbo ba siya as president? Kung magiging presidente ba siya ng Pilipinas? Uy, nako, Robin. Kita mo yan? Celebration. Ibig sabihin, may mga tao na talagang pinupush na siya. Pinapaingay na yung pangalan niya. Justice. Meron siyang crown of glory, ha? Oh. Okay. No? Pagkala may devil card nga lang, ha? Ito yung devil card. May justice. Kung walang susulpot na iba pa, kasi ang laki rin ng chance ni Robin. Bakit matagal pa Kasi naman ang eleksyon? Oo, ang tao kasi, pag-aaralan talaga ang Robin Padilla, no? Pero, malakas, medyo iingay pa ang pangalan ni Robin. Iingay pa. I hope, Robin, ha, sana nasa puso mo ang, alam ko, nasa puso mo naman ang pagtulong, kakampi mo ang mga Muslim community, di ba? Tama. Yan, susuportahan ka talaga nila. Ang ano ko lang dito, meron kang isang makakatunggali na papasok pa, pero lalaki rin. Pero medyo, sa ngayon umaangat ang pangalan niya, pero may isa pang pangalan na aangat. Ibang Kilala rin ito. Parang ito kasi si Robin, di ba, nasa side ni ni Duterte. Kasi ando naman, siguro kilala naman niya. Oo. Dito naman tatakbo ang isang, sa side naman ng isa, parang naririnig ko ang parang pangalang Tulpo. Tulpo. Sana, Robin, yung pag-aralan mo pa ng malalim. Pag-aralan ng Constitution. Hindi naman siya lawyer, di ba? Hindi. Isa siyang artist. Pero hindi naman ibig sabihin na isa kang artista, isa kang whatever kung anong pinanggalingan mo. Pero he came from a family of politician. Pero, Padilla. ibig sabihin, hindi naman ibig sabihin na isa kang artista, wala kang kakayahang gumawa or makatulong. So, doon naman, kung sakali man, meron siya magiging parang mentor. May mga inaaral na si Robin Padilla. Okay. No? Si Sinchanis, 3 hours ago to, ma'am, pakula po kung si Trillanes may balik sa kanya ginawa niya. Siguro karma. Makakarma daw ba si Trillanes? Hindi ko, kasi may balik sa kanya. Di ba tumatakbo ngayon si Trillanes? Si Trillanes is running for Mayor of Caloocan, no? Ano ang future ni Senator Antonio Trillanes? Future? Well, Trillanes is gaining political pa rin, resilient pa rin. Okay. Siya yung parang, ito na ako dito na ako. Lalaban ako, kahit makulong ako. Sige lang, so, balik. yun ang ano niya. So, yung sinasabing kung Yung may game balik ball ba, niya. Yun ang game may ball. balik. Kasi yung sinabi nating balik, may magkakaso sa kanya, pero ilalaban pa rin niya. Okay. And then, patuloy pa rin siyang tatakbo. Okay. So, hindi siya titigil. Ayan na yan nakaano na kay Trillanes yung pangalan niya. Trillanes na yan. Nasa sa tao na lang yan kung talagang magugustuhan siya. Pero may mga supporter din siya. Magpapaupo pa nga ito na susunod na presidente. Talaga? Oo. Kunyari yung susunod na presidente, meron siyang Magiging position. role siya. Magkakaroon siya ng role. How about daw si Mayor Magalong ng Baguio? This is a anti-graft and corruption personality sa governments. Pero mayor siya ng Baguio, di ba? Mayor siya ng Baguio. Well, okay naman talaga ang nito. Yung pinaglalaban niya kasi, Clean government. Oo, clean government talaga. Matagumpayan niya sana yung kanyang pinaglalaban. At mabago niya sa pamamagitan talaga na matanggal nga talaga ang korupsyon sa Pilipinas. No? Okay, huli na to. Nagbiro kasi yung artista, si tatay niya, si Vic Soto. The next president daw of the Philippines is Vico Soto. Vico Soto. What about the career of Vico Soto? The president parang hindi pa siya ganoon no? Tumatakbo din siyang mayor of Pasig. Pwedeng maging mayor talaga. Mananalo pa siya. Oo. Pero mataas ang kalaban niya, ha? Oo nga. Malakas yung kalaban. Sabihin, malakas yung kalaban ni Vico, ha? Ito, tatapusin niya talaga ang term. Mananalo siya. Oo, kasi ang tao naman sa kanya Gusto medyo talaga siya gusto pa rin talaga. Yung maging presidente ng Pilipinas, medyo hindi pa naman ngayon. Wala pa sa isip. Wala pa, no? Pero may chance na siya na magkaroon ng pagiging congressman, maging senator balang araw. Someday. Okay, bata pa si Vico Soto. Oo. Okay,